Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, fiqh. Tama ba? Oh, tama, no? Fiqh ngayon inshallah. So dito pa rin tayo sa Kitabul Muamalat. So inshallah, al-mas'alatus sadisa. Di ba natalakay nating huli yung mga pinagbabawal na mga business transaction. Siyempre, bukod pa sa riba. Iba-ibang anyo ito kumbaga. Siyempre, yung mga, ilan ba yun? 8? Yung 8 na yun, actually, mabubuod sa 3. Ang 8 na yun ay naglalaman ng panlilinlang, di ba? So, yun nga yung garar din, napapaloob doon. Garar, panlilinlang, o kawalang katiyakan, na nagdudulot ng pinsala sa mga Muslim. At syempre, merong riba. Merong riba, waliyadbillah. Doon lang umiikot yung 8 na yun na natalakay natin. So, yung susunod, inshallah, ang tinatawag na ikala. Yung ikala, filbay. Ikala, kumbaga ito yung yung sinasabi, raf'ul aqdi alladhi waqa'a bainal muta'aqidina wa fiskihi biridahima. Ito raw yung pagkakabuwag sa kanilang pagbebentahan. Yan nga yung pagbebentahan, katulad na nabanggit ko ng nakaraan. Ang bay ay nangyari kahit hindi pa naabot yung bayad. Diba? Yung hadith, yung si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bibilhin na niya yung camel doon sa taong disyerto. Naituring na yung bay. Pinasunod niya yung tao sa bahay niya para bayaran niya. Tapos dala-dala nung badu, nung taong disyerto yung camel, tapos naglapitan sa kanya yung mga sahaba, gusto nilang bilhin. Hindi na nga nila pwedeng bilhin yun kasi binili na yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun yung aral doon. So, the fact na nagkasundo na kayo, hindi kondisyon na inabot na ba yung pera o binayad na ba yung pera o kinuha na ng bumibili yung item. Hindi yun. Basta nagkasundo kayo, bake na yun na may tuturing. Ngayon, maaring mangyayari ito ang tinatawag na ikala. Ikala, ibig sabihin, tinating translation ni Sheikh Salman, pagbubuwag ng kasunduang naganap sa pagitan ng dalawang panig. Ano yung dalawang panig dito? Yung nagbebenta at yung bumibili. At pawawalang bisa, ito. At mangyayari ito, watahsulu bisababi nadami ahadil akidina alal akdi. At maaaring mangyari ito dahil sa pagsisisi nung isang bumili. Anong isa sa kanila. Pero usually, yung bumibili ang dito, may nagkakaproblema. Sabi niya, pwede bang soli ko na lang itong binili ko, hindi ko pala ito kailangan. Balik mo na lang yung pera ko. Actually, kung sa consumer rights ngayon, sa batas ng kuffar, sa consumer rights, hindi ito ganun kadali. Actually, ibang mga tindahan pa nga, di ba? Anong nakalagay? No return, no exchange. Actually, bawal sa batas yun. No return, no exchange. Pero ganun na yung naging kalakaran sa mga pagbebenta at pagbili. Actually, nga sa Islam, merong ganun. Pwede mong isoli ang binili mo kung sa palagay mo hindi mo pala kailangan. O disappointed ka sa quality. Pangit pala itong nabili ko, isoli ko na lang, tapos balik mo na lang yung pera ko. Pero syempre, may mga kondisyon. Kasi syempre, kailangan mapangalagaan din yung karapatan ng nagbebenta. Ako, marami nga rin akong na-realize ngayon, mula nung nagnegosyo ko may minsan nagpagawa ng sinturon. Custom pa nga yun Sabi niya, gusto niya raw ganitong haba. Yan, liit ng bewang niya. Tapos gusto niya makitid, 35 mm. Ginawa ko na. Tapos piniem ko na siya. Wala na, hindi na nag-reply. Sinalam ko pa, hindi na nag-reply sa salam
Hindi ko alam buhay ba o nabatay na ba o ewan. So kung halimbawa mangyayari yun saan yun na ganito yung ikala, sabihin niya, soli ko na lang yung yung sinturon. Kung halimbawa kasi actually na kami noon, nagkasundo, may bait na lang nangyari eh. May bait na nangyari. O hindi rin. Inuna kong kaya ang ginagawa ko talaga actually, made to order ang ginagawa ko. Pero yung sa kanya kasi, gusto niya lang makita daw muna. Sabi niya, gawin ko rin 35mm, picturean ko. Gusto niya makita muna yung 35mm. Yun ang ginawa ko. Yun nga ang problema. Karamihan ng belt kasi natin na di ba, 40mm, mas malapad. Ngayon, nandun yung niya, nakatenga, yung belt na binili niya sa akin. Pero, technically, pwede yung pwedeng ganun nga. At syempre, ako naman, hindi rin naman sumama yung loob ko. Hindi ko iniisip na, pinaglaruan lang ako nito, joy buyer pala ito, bogus buyer. Hindi ko na iniisip yun kasi merong ganito. Merong ikala, alhamdulillah. Merong ikala. So, nagkaroon ng kasunduan sa amin, tapos ayaw na niyang kunin, hindi ko siya mapipilit din. Hindi katulad ng iba, di ba, yung mga kuffar, ipopost pa ipopost yung mukha mo, ito, bogus buyer to. Wag niyo itong bibentahan. Nagtanong lang to ng tanong, tapos bibili na, nagkasundo na kami bibili, hindi na pinadala yung bayad. Hindi na nag-follow up, kumbaga wala nang follow up. So sa Islam pwede naman. Kasi kung yung ganong actually yung nangyari nga, yung kinukwento ko sa inyo, na hindi na siya nag-reply, di ba? Maaring na rin yun eh. Mapapaloob na siya dito sa ikala. Maaring di natin alam. Nakita niya yung picture, hindi niya nagustuhan. Posible, di tatanggapin ko na. Yung problema, hindi nga nag-reply siya, kahit sa salam, hindi nag-reply eh. Basta sin, yun lang, sin. Parang nag-react pa nga siya ng thumbs up lang eh. Pwede naman, inshallah. Ngayon, kumbaga, halimbawa, isipin natin yun, di ba, nagkakasala ba yung tao na yun na gano'n? Inshallah, wala naman. Kasi nga merong ganito, ikala. Kasi nga, sa parehong nagbebenta at bumibili, parehong pinoprotektahan ng kanilang karapatan. Ngayon nga, sa pagkakataon na ito, kapag nagsisi yung isa sa mga nakipagkasunduan, aw yatabayyan lil mushtari annahu laysa muhtajan lis-sil'a. Halimbawa, na pagtanto, na-realize ng bumibili, hindi pala niya kailangan yung nabili niya. Hindi niya kailangan yung nabili niya. O lam yastati daf'a thamaniha. O hindi pala niya to kayang bayaran. So ito na nga sinasabi ko kanina. Meron ng kahit hindi pa nakakapagbayad. Ngayon tapos yung nakakasunduan mo, wala pala siyang pera, o kaya yung pera niya hindi sapat. Walang problema. Parang minsan may umorder sa akin. May order siyang bag. May order siyang wallet, tsaka coin purse. Sa 3,000 lahat yun, mga ganun. Tapos sabi niya, wala raw siyang perang abot sa ganun. Pwede raw ba yung bag muna? Sabi ko, wala namang problema. Yun din yun, ikala din yun. Ikala din yun. Yun nga, fayarji kullum minal ba'i wal mushtari mimma kana lahu min gayri ziyadatin wala naqs. At yun nga, mula doon, kumbaga ibabalik lang nila sa isa't isa ang anumang binenta o binili nang walang bawas at walang kulang. Kung halimbawa nagkapalitan na sila ng pera tsaka ng paninda, ikala pa rin yun. Pero kung halimbawa wala pang naibibigay na paninda, katulad sa kaso ko, wala problema. Ikala pa rin yun, inshallah. Ngayon, inisip ng tao, di ba? May ganun pala sa Islam. Paano na lang yung nagtitinda? Di ba lugi siya? Mamaya yan, mapagtripan siya, sunod-sunod na bumibili sa kanya, puro bogus. Sabihin na lang natin bogus. Wag na muna nating isipin na hindi sinasadya. Ano ba? Sunod-sunod, napagtripan siya, puro bogus. Di sayang yung niya, di ba, paninda. Yung pa namang pag nagtinda ka pa naman, halimbawa, ginagawa ko custom na bag, custom na. Kapag inatrasan nyo ng buyer, patay ako, mahirapan ako benta yun. Di ba, may magpapagawa sa akin, gawa mo ako ng wallet, kulay violet. O gawa naman ako, sample lang yan. Hindi ko pa naman naranasan na nag-cancel. O gawa ko wallet, violet.
Hindi binili. Sino bang tao yung may gusto ng violet na wallet? Wala nga halos, di ba? Ikaw, sa bagay, damit mo violet, baka gusto mo, bilhin mo na lang yun. Di ba? Mahirap eh. Mahirap magbenta ng custom na na gawa na, kumbaga. Isipin ng tao, di ba? Parang, ang hirap, di ba? Parang lugi. Pero ito yung maganda sa ikala. Sabi, wal ikalatu masyru'a. Ang ikala ay isinabatas. At actually, hatta alayha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hinimok ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga tao na tanggapin ng ikala. Bakit? Kasi sabi niya doon sa isang hadith, iniwalat ito ni na Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Man akala musliman, bay'atuhu, akalallahu, atratahu, yawmal qiyamah. May malaking gantimpala. Sino man daw ang tumanggap ng ikala, kung bakit tatanggapin niya yung binenta niya, tatanggapin niya yung sinusoli sa kanyang paninda, na walang arte, walang drama, patatawarin siya ni Allah. Patatawarin siya ni Allah sa araw ng paghuhukom. Akalallahu atratahu. Kumbaga sa literal na kahulugan nito, isusoli din ni Allah yung mga kasalanan niya. So tinanggap niya yung paninda na na binenta niya ng walang anumang kondisyon halimbawa. So ganun din. Kumbaga isusoli rin ni Allah yung kanyang mga kasalanan sa araw ng paghuhukom. So merong malaking gantimpala. Kasi itong ikala, yun nga, may risk lalong-lalo na doon sa nagtitinda, nagbebenta. So yun nga, maaring kalulugi pa niya ito. Mapagtripan siya, 10, puro nag-ikala. Inaasahan niya yung mapagbebentahan niya ng 10, pampuhunan na naman yung pambili ng panibagong materyales, halimbawa. Lalo na ako, hindi naman ako nag-i-stock ng maraming materyales. Kapag marami akong benta, nakaipon, saka ako bibili ng materyales, hindi ako nagtatago ng maraming inventaryo. Kasi wala rin akong pambili ng maraming inventaryo. So paano yun pag nagkaganon? Inshallah, yun nga, kailangan pagtiisan ito ng nagtitinda. Kasi ang negosyo naman merong panganib. Merong panganib na maaring kikita ka o malulugi. Pero nga, kung yung tao matiisin at tatanggapin niya yung ikala, may malaking gantimpala. Alhamdulillah. So hindi ito mapupunta lang sa wala. Merong malaking gantimpala. Sino ba sa inyong dalawa yung bumili sa akin ng wallet nun? Baka mamaya sasoli mo, ha? Isole. Sabi mo kanina, pwede isole. Yari tayo. Hindi, yun nga, sinabi ko kanina, maaaring may mga kondisyon. Kasi tignan mo nga naman, 3 taon na isang yung wallet, tapos isole mo sa akin, tapos babawiin mo yung pera mo buo. Di ba? Walang katarungan na yun. yung leather, amoy puwet mo na yun kasi lagi nasa bulsa mo, tapos soli mo sa akin. Wala na. May mga din ito eh. Siyempre, makatarungan, makatwiran dapat yung pagpapatapat. So, maaaring bago pa lang, di ba? Isang araw pa lang lumipas, 2 araw, pwede mo tanggapin, inshallah. O kaya kapag sinoli yung bagay, sira, at napagtibay mo na siya yung nakasira, o di walang ikala, pwede mong tanggihan yung ikala, inshallah. Kasi dito, hindi naman sinabi nga, wala nga hukom dito binanggit eh. Wajib ba ang ikala na tatanggapin mo yung ikala? Hindi rin. Depende rin. Hinimok lang ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam natanggapin ng mga tao yung ikala. Pero wala siyang sinabing wajib. O no pa man. Walang hatol na naka-attach dito, liban na lamang na ito ay masyru. Isinabatas. Pwede. May dalil, may batayan. Pero yung ipipilit ng tao, so, maaaring babalik pa rin nga sa pagtitimbang nung nagbebenta at bumibili. Inshallah. Ngayon, kung di kayo magkasundo, di pwedeng dalhin nyo sa kadi, dalhin nyo sa isang hukom. Sabihin mo, kadi o judge, hindi kami magkasundo rito, sinusoli niya yung produkto 3 taon na. Yung wallet, 3 taon niya, tapos gusto niya ng ikala. Pwedeng ganon. Pwede din, pwede.
Ang maganda naman sa ano kasi, yung mga ganong mga, alam ba, real property, lupa. Ano yung value niya kasi, hindi naman siya nadi-depreciate masyado. Lupa pa rin siya eh. Pero ibang gamit, di ba? Na ano siya, na nalalaspag, na naluluma. Yung lupa, hindi naman naluluma eh. So doon sa lupa, pwedeng ano, madali ang ikala. Pero sa ibang mga, tas ginamit na nung ano, di ba? Ginamit na nung bumili. Kasi sabihin niya, ayaw niya. Halimbawa, bumili siya sa'yo, barbell. O, bumili siya sa'yo, barbell. Tapos sinusoli yung barbell. Di kasi lumaki yung katawan niya eh. Soli ko natin, hindi lumaki yung katawan ka. Paano lalaki katawan? Hindi ka nga nagbubuhat eh. Di ba? So, dapat makatwiran din yung ikala. So, ganito ang kasimpleng ano, yung ikala. Buti nga nabanggit ito dito eh, kasi napakahalaga nito. Ibig sabihin, nagpapakita lang ito ng pagpapahalaga ng mga Muslim sa karapatan ng bumibili at yung nagbebenta. Alhamdulillah. So sumunod yung tinatawag na Aqdul Murabaha. Al-Mas'alatu Thamina, yung pangwalong usapin. Al-Murabaha, bay'us sil'a bithamaniha al-ma'lum bainal mutaakidin. So dun sa Murabaha, kumbaga ibebenta raw ang paninda sa takdang halaga na nalalaman at napagkasunduan ng dalawang panig nung nagbebenta at bumibili. At yun nga, yarbahu ma'lumun bainahuma o biribhin ma'lumun bainahuma. Na yun nga, na batid nung bawat isa sa kanila yung presyo o yung tubo nito. Na halimbawa nito, yakulu sahibus sil'a, halimbawa sasabihin nung may-ari nung paninda, ra'su mali fiha mi'ata riyal. Kumbaga, yung nga sabi, di ba, alam nung bawat isa yung tinubo. Bawa may magbebenta. Ang puhunan ko dyan, 100 riyals puhunan ko dyan. Abi'uka iyaha bilmi'ah. Warribhu 10 riyalat. Ang puhunan ko dyan 100. Ibibenta ko ito sa'yo ng 100 at may dagdag na 10 riyal bilang kita. Kumbaga, hayagan yung kanyang puhunan at hayagan yung kanyang kinikita. So, pwede pala yun. Pwede. Actually, mainam nga ito eh. Mainam ito. Kasi nga kung yung tao, yung sa pareho panig pwedeng may nananamantala, di ba? Halimbawa yung nagbebenta, sobrang taas niyang binibenta. Kaya nga magtataka ka sa ilang mga nagbebenta. Magbebenta sila sa isang halaga, tapos pag tumawad ka ng kalahati, pumapayag. Ibig sabihin, mababa talaga yung presyo nun. Yun nga lang, sila kumbaga, naghihintay, kaya nila tinaasan, kasi alam nila may kakagat eh. Si Ahmad yung nakaharap, tumawad agad kalahati. Sabi niya, hindi ako obra dito. Sige na nga, 50. Yung 100, binenta yung kay Ahmad 50. Kay Ismail, si Ismail dumating naman. Si Ismail mabait. Kayang-kaya ko itong benta. 100 talaga yan eh. Lugi na, nagsinungaling pa. Bibenta ko sa iyo 100, lugi na nga ako dyan eh. Binibigay ko na nga sa iyo. Presyong bargain na nga yan eh. Yung pala puhunan niya 10 piso. Sa dito, malinaw. Kasi may ganong negosyante eh. Yung gusto niya talaga makapanamantala. Waliyadu billah, makapanamantala talaga. Yung hanggat niya yung tao, mapipiga niya yung tao ng pera, gagawin niya yun eh. Pero dito sa Murabaha, kumbaga, pareho silang panig, alam nila magkano talaga yung presyo, magkano yung kinikita. So, hindi rin kasi maganda yung yung masyado kang nagpapataas. Wala namang talaga. Kumbaga, wala namang limit. Pero kumbaga, kung yung halaga, masyado mong itinataas na hindi na makatwiran, hindi na makatarungan, maaring nasa bingit ka na rin ng pagkakasala doon, yung pananamantala, pang-aapi sa mga tao. Bawa, di ba, yung presyo ng gasolina, sinasamantala yan ng mga nagtitinde. Tingnan mo, unang araw pa lang ito nakakapagtaka niyan, unang araw ng digmaan, kumbaga sabihin na lang natin ngayon, yung Iran tsaka Israel. Nagtataas na sila ng presyo. Sasabihin nila, apektado kasi nung digmaan yung presyo ng gasolina eh. Bakit? Wala ba kayong stock?
di ba yung stock nyo, binili nyo yan sa mas mura pang halaga? Magulang eh. Yung uluman yung stock, binili nyo 5 piso. Sabihin natin 5 piso, di ba? Ngayon, biglang naging 10 piso dahil sa gera. Yung stock nyo na binili nyo 5 piso, bibenta nyo ng 20 kasi sasabihin nyo, 10 piso yung binili. So, nanloloko. Merong nanloloko talaga. At yun yung dahilan ko bakit nung nakaraan nga, may mga nagrally na nagrally yung piston, nagrally yung Pedjodap. Kasi yun talaga, may kartel, may sindikato sa likod ng mga nagbebenta ng langis o ng gasolina, ng diesel. Meron sila sa buhatan dyan magtaas tayo ng presyo kasi may gera na. Yung may stock sila, paano nilang itataas yung presyo? Nung isang buwan pa nila binili, wala pang gera. Kung magkakaroon man ng ngayon, gasolina na apektado ng gera, baka sa susunod na buwan pa nila yun mabibili o mabebenta. Nagano na sila, nagtaas agad sila ng presyo. Kaya nga si Bongbong, ganun din, hindi na siya nagdeklara na naman ng pagbibigay ng fuel subsidy. Kasi sabi niya bumaba naman na yung presyo uli dun sa merkado, isang araw lang tumaas. Pero atat yung masyado, yung petrol, yung Shell, atat sila masyado magtaas ng presyo. Hindi naman apektado ng gera yung binili nilang nung nakaraan na naka-stock tapos gusto nila, bebenta nila ng mahal na halaga. So may mga nananambadala talaga. Pero dito sa Morabaha, alhamdulillah, talaga, kumbaga natitiyak nung ngayon yung bumibili, sasabihin niya, ang laki naman ng tubo mo. Diba? May taong ganun Diba? Sasabihin ko, 100 kasi puhunan ko dyan, kaya bebenta ko si 110. Sabihin niya, ang laki naman ng tubo mo. Hindi, ganyan talaga kasi ibibiyahe ko pa yan Mga ganun-ganun bagay, pwede mo namang i-justify din, ibibiyahe ko pa yan kung ayaw bumibili, di wag. Sasabihin pa ang nakakainis ngayon, sa mga bumibili. Bili nila, mura yan sa Shopee. O di Shopee ka bumili. Ang problema. O kaya may magsasabi pa niyan, di ba? Tatanong sa'yo, magkano yan? 110. Ba't doon sa kabila, 80 lang? Di doon ka bumili. Kasi gusto nila, sinasabi nila yon para ibebenta mo rin sa 80. Pero mamaya niya, ng problema pala, wala namang presyong 80. Gusto ka lang niya talagang baratin. Ito, alhamdulillah, yung sa Morabaha, talaga, nililinaw mo yung presyo. Yung falbayu ala hadihi sura sahi. So yung ganitong siga, o yung itsura, sura ng pagkakabenta. Di ba 3 yung rukun? Yung nagbebenta at bumibili. Yung binibili at yung kanilang siga. So sa ganitong siga, bebenta ko to sa 110 na 100 puhunan ko niyan. Pwede. Tama. Ngayon, wala na naman nakakabit dito actually na hukom. Ito ba wajib ito? Bahala kayong mamili kung anong gagawin ninyo na pagbebenta, inshallah. Ida alim al-ba'i wal mushtari miqdaru thaman wa miqdaru riba. Walang problema kung alam ng nagbebenta at bumibili magkano yung puhunan at magkano ang kita doon. Walang problema. Yung nga doon sa ayah, Surah Al-Baqarah verse 275, wa ahallallahu al-bay'ah, ginawang halal ni Allah ang pagtitinda. So ito yung, kasama dito yung murabaha. Yun nga, illa an takuna, ay ibang aya na pala ito. Sa Surah An-Nisa verse 29 naman, illa an takuna tijaratan antaradim minkum. So pwede lamang magiging pagpapalitan ng yaman sa pagitan ng mga tao, yung pagbebentahan na nalulugod yung parehong panig, yung nagbebenta at bumibili. Sabihin, hindi ka pwede magnakaw, hindi ka pwede mandugas, hindi ka pwede manlamang. Ang pwede lamang yung pagbebenta na mayroong pagkalugod. Bakit meron bang pagbebenta na walang pagkalugod? Meron din. Yung pinipilit yung tao na ibenta. Yung paninda niya o yung tao pinipilit na bumili. So, pwede rin mangyari yun. Pwedeng mangyari yun. Wal murabaha, bay'un tahakkaku fihi ridal mutaakidin. At ang murabaha daw ay isang uri ng pagbebenta na isa sa katuparan dito, ang kaluguran ng dalawang panig. Kasi yung bumibili, panatag yung loob niya na hindi nag-overprice yung nagbebenta. At yung nagbebenta, ganun din, panatag yung loob niya na hindi siya nanlalamang masyado kung doon sa hindi naman nanlalamang, kumbaga hindi niya inaabuso
yung presyo, hindi siya nag-overpriced. Kumbaga maluwag sa loob nila pareho. Ngayon kung yung bumibili nga, hindi niya matanggap na 10 piso yung patong mo sa paninda na binili mo ng 100, iinangkat mo pa galing Pangasinan. Ayaw niya, hindi niya matanggap. O di wag siyang bumili. Ganun lang kasimple. Hindi ka niya pwedeng pilitin. Ngayon kung ikaw magbibigay ka naman ng discount, pwede rin. Sabi ko, binibenta ko yan, 110, 100 puhunan. Galing pa ng Pangasinan yan. Sinakay ko pa yan ng bus. Papunta rito. Nagrenta pa akong tricycle, papunta rito. Tapos sabihin nung bigyan mo ng discount, marami naman bibilhin ko eh. O di, kung gano'n, di pwede naman, inshallah. Yun nga, walhajatu masatan ila jawazihi. So yun nga, yung, kumbaga, ano ba yung nilagay dito, Sheikh Salman? So meron daw matinding pangangailangan na pahintulutan ang bagay na ito. Kaya ito pinahintulutan. Kumbaga kasi magdudulot ito ng yung pakinabang at yung pakinabang na tinutukoy nga dito o pangangailangan dito, lian na ba'dan nasi layos sinusyira ibtidaan. So merong mga tao kasi na hindi nila kayang bumenta o hindi nila kayang bumili. Hindi nila kayang bumili. Ibig sabihin ng kayang bumili ibtidaan, syira ibtidaan, yung makikipagtawaran. Fayatamidu ala gayrihi fi syira. At ganyan din maaring hindi niya kayang bumili at meron na lamang siyang uutusan na iba para bumili. Wa yaziduhu ribhan muhaddadan ma'luman bainahuma. At dahil dito, kung alam nung tao yung presyo, pareho silang alam nila, pati yung bumibili, tukoy yung puhunan at yung kinikita. So pareho silang panatag sa kanilang pagbebenta. Pareho silang panatag sa kanilang pagbebenta. Pero dito, ang murabaha kasi, hindi lahat ng bagay magagawa mong murabaha. Pwede siguro sa mga item na per piraso. Kasi tukoy mo magkano yung kada isa eh. Magkano yung ginastos mo para ibiyahe. Pero kung sa ibang gawain, doon sa negosyo ko, leather. Hindi lang naman yung leather yung binibenta ko eh. Pati yung oras ko nung paggawa ko nun. Diba? O kasama yung sa gastos. Mahirap na yung compute yun. Mahirap na yung compute. Kaya sa mga ganong pagkakataon, hindi ko rin talaga masabi magkano yung puhunan. Kaya magtatanong, ba't ganyan presyo niya, magkano ba puhunan niya? Hindi ko alam eh. Mas ang ginawa ko na lang, alam ko ginawa ko yung 3 oras. O sa kada oras ko, sabihin natin 100 pesos kada oras. So 300 pesos, labor pa lang yun. Yung materials niyan siguro, yung bag pinagawa. O yung buong isang buong balat ng baka. Sabihin natin 10 square feet na lang muna. 10 square feet. Binili ko yun ng sabihin na natin 2,000 o 1,000 yung nagastos dyan kasi kalahati nun nagamit eh. Labor 300, yung leather 300, magkano ba? 1,000. O tapos sinulid, karayom, ilaw, ventilador. Habang gumagawa ko, makain ako ng dingdong. May chichirya ako. Di lahat yun, ihalo ko sa presyo. Kaya sabi nung hindi mo na makukuha kasi basta-basta yung overhead eh. Yung overhead, ito yung mga kuryente, tubig, kape. Habang gumagawa ako, nagkakape ako eh. Hindi ako nagkakape ng Nescafe eh. Talaga yung ininom ko, yung barako. Mahirap na eh. Kaya sabi nung iba, kung nahirapan ka magpresyo, yung presyo mo na lang ng yung tiyak mo, labor tsaka yung materials, i-times 3 mo na lang. So kung 1,300, 1,000 yung leather, 300 yung labor, sita times 3 ko. So gagawin ko siyang kano yun? 3,900. O tatawaran ko na, gagawin ko na lang 3,500. Sulit na yun, inshallah. Sulit na. Kasi kung ganon, maaaring hindi applicable yung murabaha. Kasi maraming factors na hindi siya hindi malinaw. Unlike do sa per piraso na yung binibenta mo. Nagbebenta ka per pirasong yung gulay, per piraso na palayok o kaldero,
yun maaaring magkamurabaha na matutukoy yung kita. Pero dun sa ano kasi, yung sa mga pagkukostom, di ba? Pananahi, pagluluto, di ba? Meron kang restaurant, ikaw, di ba? Ay, hindi, Pilipino ka na pala yung subject mo, course mo ngayon. Di ba? Meron kang restaurant. Magtatanong yung tao, ba't ganyan benta mo? Magkano ba puhunan yan? Hindi lang naman yung pagkain binabayaran mo, di ba? Pati yung, kakain ka sa restaurant. Yung restaurant, gumagastos kuryente, tubig, upa, meron pa yung waiter, meron pa yung chef, maraming ano. Kaya maaaring hindi applicable yung murabaha sa lahat ng uri ng pagbebenta at pagbili. Maaaring ito yung sa ilang mga bagay lang, alhamdulillah. So, sunod na matatalakay natin, itong bay'ut taksit, ito na yung installment, inshallah. Maaaring mapapaloob na rin dito, yun nga, yung tinatawag na rent to own, yung katulad sa kotse, sa motor, na hulug-hulugan mo siya sa loob ng ilang taon, na maaaring mas mahal pa siya kaysa sa presyo ng cash. Pero bandang huli, kapag natapos mo yung 3 taon, sa'yo na yung motor. Pero pagka naputol, babawiin ng may-ari ng motor. So matatalakay pa natin yun, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.